war. Natural, ang current event, nagsimula ito sa war. Sa away, digmaan. Saan galing ang digmaan, Pastor Lino? Oh, salamat, nandiyan ka, oh. Napakalayo, nakarating ka. God grace. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos. Naghahanap ang agila ng mga pagkain ng agila. Tama. So, ang bubuksan ko lang yung, di ba Revelation 12 verse, saan ba yung Pastor? 7? Nagsimula yung digmaan sa langit. O, pakibasa nga natin muna. Kasi itong dala ko, totally ito, war in heaven, in earth. Current event talaga. So, iyan o. Tagalog. Pwede ba yung Tagalog? Tagalog na lang. Kasi... ayan. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka din. So, yan. So, di nga nanalo eh. Nakipagbaka sa dragon. Okay. So, verse 12. So, ibig sabihin, mayroon ng war sa heaven bago ang earth nangyari. Di ba yun ang topic? Current event. Yan. So, sa 12, kaya't magalak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagkat sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lang mayroon siya. Yun ang current event. Di ba, Brother Leno? Sequence of event. So, parang ganun na rin yun eh. Oo. Kasama naman yun eh. Kung ano nangyari ngayon, nangyari na. Oo, tapos na. At, Pastor, mangyayari uli. At pag nangyari yan, mga kapatid, patay lahat ang tao rito. Kasi si Kristo talagang papatay sa sequence of event. So, yan mga kapatid, no? So, pag pinag-aralan natin, ilang panahon na lang mayroon ang diablo. Ang pagkaalam ko, itong little season ng devil, ito ay 7,000 years. Kumbaga 6,000 years, pagtapos ng Armageddon, huhulog na yung bulaang propeta sa lake of fire, pati yung beast na sinakyan ng bulaang propeta, Revelation 16:13 to 14, di ba sumakayan? Sa 17:6 hanggang 17:6 kasi mother of harlot siya. So, ang tatalakayin natin ay yung war in heaven at saka yun in earth. So, ang war sa langit, ginamit ni Lucifer ang 5 senses. Si Lucifer kasi mayroon siyang dalawang may dalawa siyang yung soul at saka spirit. Yung spirit niya at yung angelic being, may body yan. May body yung angelic being. Glorified body yun. Ngayon, yung angel, mayroon siyang soul and spirit. Yung spirit niya, mayroon 5 senses. Ano yung 5 senses ni Lucifer? Memory, imagination, reasoning, conscience. Kita nyo? Ginamit niya lahat yun para magkaroon ng war sa heaven. Ngayon, ito mga kapatid, si Kristo mayroon din 5 senses sa kanyang
spirit. Tama? Ganon din tayo, meron din tayong 5 senses. Tama? Kaya lang, ang iba natin kay Lucifer, meron tayong body, yung temporal body. Ito naman ay i-glorify body. Pag nalaman natin na mabuting gamitin ang 5 senses natin para sa Diyos. Tama po ba? Yung spirit natin may pagkatakot sa Diyos. Katulad kay Kristo, may pagkatakot sa Diyos. Si Lucifer, walang pagkatakot sa Diyos na magulang niya dapat. Tama? Nilabanan niya magulang doon. Hanggang dito sa lupa, in-inject ni Lucifer kay Eva at kay Adan na lumaban sa kanilang magulang. Yes, mariprogram yung 5 senses. Yan, si Kristo ang nag-uwi niyan. Si Kristo ang nag-uwi niyan. Bakit? Ang 5 senses ni Kristo sa kanyang spirit, the human spirit being, na anak ng Ama sa spirit, yun na nag-restore. Winasak na yung ulo ng serpente. Ano yun? Taktika ng demonyo. Alam nyo ba kung titingnan natin taktika ng demonyo, makikita naman natin Revelation 20 verse 10, nasa liko fire, si Lucifer, maging ang bulang propeta, maging ang hayop, ito yung Roman Empire Kingdom na may 10 kings. Nandoon yun, tinapon. Ang Revelation 20 verse 10, ilakip mo sa Revelation 16, pakibukas yung Revelation 16 verse 13 to 14. Alam nyo ang ginamit ni Lucifer? Yung 3 spirit na lumabas sa kanyang bibig. Ano yan? Doktrina yan, mga kapatid. O, Trinitarian yan. Unclean spirit yan. Kaya nga yung mother of harlot, ito ang nagdoktrina, ito sabi dito, naglimbag siya ang tatlong-takal na harina, saan? Sa Thyatirian Church. Kasi si Lucifer, nasa Pergamo na, nakaluklok sa buong mundo. Inasawa niya yung church. Nagtimpla sila ng tatlong-takal na harina. At nalibadurahan lahat, at kinain naman ng kaiglisyahanan ngayon, kaya patay na ang iglesia ngayon sa Laodicea. Kasi ang kinain nila, yung 3 spirit na unclean spirit, ito yung lumalabas sa bulaan pupita na galing kay Lucifer. Ang trabaho ni Lucifer, paramihin ang Diyos sa langit. Dinala na sa lupa, pinarami ni Lucifer ang Diyos sa lupa. Ang iisang Diyos, ginawang 3. Ginawang 4, si Mary, Mother of God. So, yun po ang war. No, spiritual yan spiritual. Yun yung sequence of event. Yung digmaan, yung war. Nagkaroon ng digmaan sa physical, doon muna sa spirit. Tama? Doctrine to doctrine. Si Lucifer may doctrine Alam nyo, itong 3 spirit, hagip dito yung oneness Sabi dito, yung 3 person, ginawang 3 manifestation. Pwede natin habulin yung 3 manifestation. Opisina talaga ng Diyos yung 3. Amen? So, kung pag-aralan natin, yung Ama ni Kristo, yung eternal spirit na nandoon sa Kanya lahat ng karunungan at ibinigay kay Kristo sa Kanyang Espiritu ni Kristo at binigay naman ni Kristo sa iglesia at yun ang pattern natin ngayon. Kaya nga sabi ni Paul, magkaroon tayo ng kaisipan gaya ni Kristo na nagpakumbaba sa Diyos, hindi lumaban sa Diyos na Kanyang Ama. Tama? So, saan ba natin mababayas yan? Sa 1 John 3, verse 8, tingnan natin, para mawasak natin yung taktika ng devil, yung pagkokontrol niya sa buong mundo. Kaya nga may digmaan pisikal dahil nga nasira ang relasyon ng Diyos mula kay Eva at Adan. At ito'y galing pa kay Lucifer. Ito, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Di ba makasalanan tayo lahat? Dati, ano ang kasalanan? Paglabag sa utos. Yung Diyos, wag mong paramihin, isa lang yon. Kaya nagkakaroon ng away May physical na away, nagmula yon sa spiritual na away. Tama? Sequence of event na may current of event. War pa rin, war. War War ang pinag-uusapan natin ngayon kung bakit mayroon. Nagmula, paano magkakaroon ng war? Nagkaroon muna ng war, spiritual. Tapos physical. Ang spiritual, nandiyan pa rin, doctrine to doctrine. Away yan. Ito, sabi dyan. Alam nyo sa Book of Daniel,
itong first beast, itong ikaapat na beast na sinasakyan ng woman, ito ay terrible beast. Lulurayin niya yung lahat ng mga banal. Sabi dyan. Kaya mag-ingat tayo sa susunod na panahon kahit binubulgar natin yung doktrinang hindi tama sa Diyos, kalaban ng Diyos. Yung mga hari tinipon para makipagbaka sa Diyos. Ano yon? Sa doktrina. Yung lumabas sa bibig, hindi yun pagkain na tinapay na literal. Ito spiritual, pastor. Doctrine yan, unclean doctrine. So, unclean spirit, ito yung unclean doctrine. Ito'y kalaban sa totoong mga lingkod ng Diyos. So, ito may libadura mga kapatid. Sa Bible, sabi dito, anak ng Diyos, ginawang Diyos anak. At nakain din ng buong mundo, buong kaiglisyahanan. Kaya patay na iglesia, may libadura ang kinain sa Eden pa nagsimula, sabi dito, sabi ng Diyos, huwag kang kumain, mamamatay ka. Sabi ni Lucifer, kumain ka, hindi ka mamamatay. Binaliktad. Pareho din dito sa New Testament, binaliktad ang Word of God. Yung nakasulat, Son of God, ginawang God the Son. Kaya kumalat sa buong mundo. Yan ang sistema ng mundo ngayon. Oo. Yung for power, hawak na ni Lucifer. Nandoon yan sa mga kings of the earth. At nandoon din sa mother of harlot. So, balik tayo, no? Asan yan? Balikan natin. 3:8. Gusto kong verse na ito kasi gusto kong harapin ang mga sabadista dito. Ito, sabi dito, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Dalawang manifestation natin, di ba? Yung spirit natin, mayroong two nature. Godly nature at saka evil nature. Pero ngayon, dapat natanggal na. Mahugasan ng salita. Sabi dito, born again. Yung spirit mo, mapalitan ng godly spirit, yung image of God. Katulad ni Kristo, may image of God. Yung spirit niya. Maging ang soul niya. Ito, sabi dito, ang gumagawa ng kasalanan sa Diablo sapagkat buhat pa ng pasimulaan nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng Diablo. Ang gawa ng Diablo nasa 5 senses niya, doon sa spirit niya. Alin yun? Yung pag-disobey at saka yung unbelief sa kanyang ginagawa. Alam niyo si Lucifer, doon sa 10 Commandment, sa ika-4 na utos, dapat sumasamba siya sa Diyos. Tama, Pastor? Siya yung song leader sa harapan ng Diyos, sumasamba. Iniwan niya yan. Iniwan niya. At nagsarili siya na siya na ang sasambahin ng buong mundo. Kasi magiging most high daw siya. So, gano'n din ang bulang propeta, naglagay ng most high. Nakapantay ng most high. Amen? Sa 10 Commandment yan, isang most high lang. Huwag mong tatluhin. Huwag mong dalawahin. Isa lang. Iyan mayroon niyang sugo sa lahat ng panahon. Ang sabi dito, ang gawa ng Diablo, winasak ni Kristo. Ano yon? Ang gawa ng Diablo, hindi niya ginalang ang Diyos na creator niya. Amen? Si Kristo ginalang niya. Sinunod niya yung utos. Anong kasalanan? Verse 3. Doon muna tayo bago tayo pumunta doon sa current of event at saka yung mark of the beast. Sinabi ko na yung mark of the beast kanina. Ano yon? Ito yung mark of the beast. Verse 3, 4. Verse 4. Sabi, ang sino man gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsan din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang unang lumabag sa kautusan ay si Lucifer. Tama? Ano na sa 10 Commandment? Igalang mo ang magulang mo. Tama po, Pastor? At sa first commandment, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos. O nilabag ni Lucifer yun, naglagay siya ng ibang Diyos. Sino yun? Siya. Most high nga raw siya sa Isaiah at saka sa Ezekiel. Amen? Kaya maraming iglesia ngayon, yung 10 Commandments, sinisira. Maging yung Sabadista, ginawa nilang tatlo yung 10 Commandments, isa lang yun, nandoon sa verse 1. Exodus 20 verse 1. Sabi ni Yahweh, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pag sinabing harap ko, baka naman sa giliran, pastor, maglagay, pwede. O sa kanan, kaliwa, pwede. Sa likuran, maglagay ng ibang Diyos.
Pero mga kapatid, yung nagbigay ng kondisyon kay Moses, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pag sinabing ko, hindi yan plural, hindi yan marami. Isa lang na nagsalita. Yun nagsalita ng salita ng Diyos. Sino yun? Yung Ama, hindi si Kristo. Kasi kasama si Kristo doon sa salita ng Diyos. Ikaw at ako, kasama doon sa salita ng Diyos. Para walang away. Brother Leno, tama? Roma 8:29, sabi ni Pablo, kasama tayo ni Kristo, kapatid natin si Kristo. Saan? Sa Spirit. Isa lang ang Ama natin sa Exodo 20, verse 1. Sa Espiritu. Isa lang ang Ama natin sa Espiritu. Sino? Si Kristo ba ang Ama natin sa Espiritu? No, mga kapatid. Sinabi ng Bible, kung ano ang Ama ko, sabi ni Kristo, yun ang Ama nyo. Tinuro ni Kristo ang Spirit, ito yung Father na siya ay maraming manifestation, no? Marami siyang manifestation, inihayag sa iglesia. So, ang manifestation ng Diyos nandun kay Kristo. Kasi si Kristo yung anak ng Diyos na kalarawan mismo ng Diyos, ng Ama. Siya yung katulad natin na dapat maging katulad tayo kay Kristo. Okay? So, alam nyo mga kapatid, dito, ang kautusan, ang pinapakita ni John na sinira ng dyablo. Ang Antichrist, yung lumalaban mismo kay Kristo. Sinabi ni Kristo, may Ama ako. Sabi naman ng iba, hindi, ikaw ang Ama. Kasi dati kang Diyos na Ama, nagkatawan tao, naging anak, kaya anak ka ngayon. Pero Ama ka dati. At magiging Ama rin. Kasi Isaiah 9:6 eh. So, pero hindi ganon ang Bible. Nananatiling ang katotohanan ay totoo. Sinabi ni Kristo, kung ano ang Diyos ko, yun ang Diyos nyo. Kung ano ang Ama ko, yun ang Ama nyo. Ang lumalaban kay Kristo, hindi dala ang doktrina. Ito, balikan natin. Ang Antikristo, sabi ni John, sino ang Antikristo? Yung hindi dala ang aral ni Kristo. Amen? Ano ang dala ni Kristo? Yung 10 Commandment pa rin. John 7, bakibuksan yan, John 7, para hindi tayo maging Antikristo, dalhin natin ang aral ni Kristo. Ano ba yung aral ni Kristo? Pag lumaban ka sa aral ni Kristo, Antikristo ka, natural. Amen? Okay, basahin natin. John 7, 16 to 17. Ito, ang Antikristo dito nababagsak. At ang totoong Kristiyano, susunod kay Kristo. Ang sabi dito, kung ang sino man, doon muna sa 16, sinagot sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko, doktrina yun, no? Ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sino ang nagligay ng 10 Commandment? Di ba yung Ama? Yun ang doktrina ni Kristo na dala. Yung 10 Commandment. Ano ba ang aral ng Diyos? Yung 10 Commandment. Nilagay sa bato, nilagay sa papel, nilalagay ngayon sa puso. Paglagay sa puso, 3 na ba ang Diyos doon? Ikaw, pastor. Sabi, yung soul mo, yung body mo, yung spirit mo. Pero isang Diyos lang yun. Sa pamagitan ni Kristo. Ayan ang turo ko hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sino man tao ay mag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang 18. Datapwat ang saan ba yun? Ang humahanap ng kanyang kaluwalhatian, yaong sa kanya'y nagsugo. Ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Si Kristo walang kalikuan sapagkat ang turo niya galing mismo kay Yahweh na kanyang Ama. Sabi nga ni Kristo, naparito ako para hindi sirain ang kautusan. Mateo 5:17 hanggang 20. Doon na lang tayo magtatapos, no ha? Ang 10 Commandment, yung sinasabi ni Kristo. Sabi niya, bigin mo ang Panginoon mong Diyos ang buong puso, pangalawa yung kapwa mo. Kasi ang Antichrist, pag hiwalay sa aral ni Kristo, maging salaman, magiging kaaway mo na rin yung kapwa mo. Amen?
Kasi hindi mo ituturing na kapatid siya sa spirit. Magkaiba kayo sa espiritu. O ayan, ang sabi dito, kung ang sino man tao ay mag-ibig, ay Mateo 5:17 to 20. Dito na lang ako magtatapos, no? Kasi ang Antikristo, malalaman mo naman kung hindi sumusunod sa aral ni Kristo, umihiwalay, yun ang Antikristo. So, ang Antikristo, walang iba kundi yung bulaang propeta. Amen? Maliwanag yan, Revelation 20 verse 10. Antikristo, bulaang propeta siya. Agin sa aral ni Kristo. Ito, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So, alin yun? Yung 10 Commandment. Subukan mo, hindi mo igalang magulang mo ngayon. Physically at saka spiritually. Amen? Dalawang magulang natin sa ating buong katauhan. Yung body, mayroon tayong ama sa physical. Mayroon din tayong ama sa spiritual. Amen? Wala iba kundi yung ama ni Kristo, ni Eternal Spirit. So ngayon, kung ganun ang aral mo, hindi ka magiging against kay Kristo. Kasi si Kristo, sinunod niya yon, kautusan na yon. Amen? Yung Espiritu ni Kristo at Espiritu mo, yung 5 senses mo at 5 senses ni Kristo at ang 5 senses ni Lucifer, magkaiba. Tama? May 5 senses nga, pero nag-disobey yung kay Lucifer. Tayo at si Kristo, dapat hindi maging disobedience. Maniwala tayo kay Kristo na may ama siya, yan ay ang tamang pagkaunawa kay Kristo. Hindi ka against kay Kristo. Amen? So, okay. Ang Antikristo talaga dito, yung bulaang propeta, tinatawag dito. At marami pang iba. Alin yon? Yung sumunod sa doktrina niya. So, yun ang Antikristo. Okay? So, God bless.